Huwag na tayong magbulaan. Pag may bidding, baka ni men. Baka ni men, meron ako dyan. Hindi ng pera. Pare-pareho tayo. Plastic dito yung magsasabing ayaw ng pera. Pero yung pera na maayos at magandang pamamaraan, hindi sa ganito. Maikorek ito bago magkaroon ng bidding. Otherwise, kikita ko, pag hindi po ninyo ito ikinorek, sooner or later, may makakasuhan sa inyo at may madidismiss sa inyo. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, BFA family, gawin yung tama. Dahil pag inimbestiga namin kayo, palagay ko, may makukulong sa inyo, may madidismiss sa inyo. So, ito yung proof na talagang valid yung comment ko, Mr. Chair, na ito kasing Partrac, naka-standby lang yan eh. Tama ba? Pag may sunog lang naman, doon siya nagre-responde dapat. So, tama lang na umabot ito ng 40 years. And considering na dineclare ninyo yan, ibig sabihin, serviceable pa rin. Tama po ba? Oh. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung budget for the maintenance. At pare-pareho tayong gumagamit ng sasakyan. Pag may sinseridad ka, kung paano mo tinatrato yung sasakyan mo, walang magiging problema eh. And meron kasing magaling sa hocus pocus eh. Kahit hindi properly maintained. Napatawa si Deputy for Administration. So, ibig sabihin, naniniwala siya doon sa sinasabi ko. So, wala tayong problema doon sa budget. My next question, Mr. Chair, is doon sa maintenance, particular sa parts. So, one of the requirements dito, kailangan merong available parts dito sa Pilipinas. Hindi yung kung ako yung dealer or ako yung bidder, hindi yung ang ipipresent ko yung nasa abroad tapos i-import. Dapat meron ako ditong facilities. Tama ba? So, I think, Mr. Chair, doon sa repair and maintenance, wala po tayong problema doon. Ang nakikita ko po talaga, Mr. Chair, with all due respect, yung ano po talaga, yung requirements na huwag nating ilimit na parang may gusto na agad tayong manalo. Parang ngayon pa lang may kausap na tayo eh. No? Huwag ganun. No, huwag ganun. Huwag nating i-sacrifice yung pera ng ating mga kababayan at huwag ninyo i-sacrifice yung inyong more than 30 years sa service. Especially mga general na kayo. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. No, the most important thing is yung talagang maayos natin yung yung bidding process niyo. At yung TOR talaga, hindi talaga siya makater yung 15 years. Alam mo the very responsibility of this Congress is to amend or to make new laws pertaining to this procurement. And that's the reason why nasa na yan eh, 'di ba? Nasa appropriation na yung sa procurement law at ni-revise na. And I hope we will be able to clarify all these things, especially diyan sa branding na yan, sa tailor fitting. Mr. Chair, tanong ko lang so willing bang i-forgo ng BFP yung isang requirement ninyo ng mga service center? So mukhang may logic yung sinabi ni Mr. D na undertaking, mag-undergo ng undertaking kung sino man yung manalong bidder na within siguro hindi lang 2 years, within 5 years, habaan natin yung warranty or after that makakapag-provide sila ng mag-aayos. Kasi yung 10,000 per truck per quarter. So hindi siya lalo na may 40 years pala kayong mga fire trucks na Okay, so willing ba kayong i-forgo yun tsaka yung mga 15-20 years? So I was about to pursue to that line of your questioning eh. At any rate, okay. So kanina sinasabi natin 20, tapos naging 15. Tapos ngayon sa fire truck yon dati. Ngayon sa mga equipments na lang, di ba? So in other words, nakikita niyo yung wisdom nung pinag-uusapan natin. So most likely ganon din tayo dito ngayon sa sinasabi niyong 15 years na equipment na nakikater dun sa 15 years. So ngayon, ang tanong at sinususugan ko yung question niya ni Congressman Pants. So, are you willing to reduce pa substantial reduction dun sa 15 years na requirements sa equipments, but also in consideration of the fact that yung sa maintenance nyo ay ganun lang yung budget nyo. But, of course, there is a condition coming from them
yung mga bidders that yun ang undertaking kasi ano nila sila yung may responsibilidad naman doon, nakaband sila at kapag may mga kailangan na serbisyuhan, sila ang bahala doon. But kanina sinabi naman ng mga kasali dati sa mga nanalo that nagko-comply sila doon sa maintenance. But according to you, wala naman kayong mga dokumento na nagpapatunay na meron talaga. So, ang predicament ng committee na to is the reliability noong kine-claim nila at kine-claim ninyo. Ano kami sa ganong predicament? So, since na merong mga pros and cons ang bawat isang side, I think it's better that yung 15 years requirements natin, magkaroon tayo ng substantial reduction pa. But of course, bawasan din natin yung undertaking nila na hindi rin ganung kahaba. So, that is something that you have to clear on your TOR. Naintindihan nyo? Okay, sige. General Purakan, and then Wilma and Peter. Okay, go ahead, General. Nangyari po yung time, Your Honor, na itinaas sa 20 years requirement para sa cab and chassis dahil sa experience ng mga tao natin sa field, Your Honor. Both BEP purchases at yung mga pinurchase ng LGUs na made in China yung fire trucks. Kasi Your Honor, in 2015, early 2015 pababa, bago pa lang yung technology sa China. So yung mga fire truck talaga nilang na-deliver, medyo madaling masira. Kaya nag-fix yung previous administration management ng 20 years. Sa 20 years kasi, Your Honor, all Japanese trucks, all Korean trucks mag-qualify. All Japanese trucks, all Korean trucks, even European trucks, American trucks mag-qualify. Ang purpose talaga nito, Your Honor, is para ma-out lang muna, ma-out yung China during that time. But we agree also na at this time, yung Chinese products talaga is comparable na talaga, world-class na rin talaga because of the technologies. Pangalawa, Your Honor, i-highlight ko rin yung sinabi ni Sir Bernardi na we are also using undertaking even sa mga buildings namin. Marami na hindi nakapag-comply sa provisions ng fire code. Binibigyan namin ng tsansa yung may-ari na i-comply within certain period of time through undertaking. And we agree also sa statement ni Sir Bernard na marami talagang technologies in fire truck manufacturing na wala pa sa Pilipinas because of this, yung requirements nga natin, mga bagong technologies, hindi pa natin. Ang pag-aralan muna namin to, Your Honor, isasubmit ko sa legal ng DILG kung ano yung comment ng DILG, Your Honor. But we submit to the wisdom of this committee na tingnan ng maayos namin ito at ng department level kung ano yung magiging decision din ng department, Your Honor. But we submit doon po sa may mga new technologies. Okay, maraming salamat, General Purakan. And also submit to us the certification kung wala talaga sa inyo yung acknowledgement receipt that they have submitted with regards to dun sa maintenance that they have conducted, that is material on your claim. Then, submit to us, Ms. Wilma Lanzuela, yung mga documents also pertaining sa sinasabi mo that you have conducted all the maintenance services that you have provided for the Bureau of Fire Protection. Okay? So, you are raising your hand, Peter? Or Wilma? Wilma? Yes, sir. Kasi yung sir na sinabing ganon, babalikan na naman natin, hindi na naman ito hearing ng corruption. Since binention ni General Purakan po yun, number one, fully delivered service. Pag ngayon, because we made a commitment, undertaking, as what my co-complainant here mentioned, na kami ay hanggang ngayon, pag may tumawag, nagre-repair, although wala, dahil ang problema nila, budget. Okay po. Kaya ako, ang aking intention dito, mag-suggest ng the following, sir. Insertion mo yan. If I were you, I would rather buy yung marami kang truck, sir. Mapapaso naman ng bombero. Walang PPE. Walang breathing apparatus. Bakit ito puro fire trucks? Di po ba? Pangalawa, yung palian mo na yung supplier na yan, ang cash ban. You're talking of billions. Kailangan po, sana, isinasuggest ko, wag niyong i-focus sa akin yung inis nyo, ay chicken ang
derogatory record kung may mga pending na hindi nababayaran. Number 2, yan ba ay kaya ang billions na pasukan nung bidder na yon? Para sigurado yung bidder na yon, oy, alika, mag-repair ka. Nandiyan po yan. Ayan. Kasi I was asking about the net financial contracted NFCC. Kung meron. Ano yun, di ba? Isa sa mga requirements, saka yung single largest completed Kami naman contract, ay di ba? pinakamalaki niyan. So requirements yun. Ay, opo. Oo. Ang sinasabi ko, sir. Ano sinasabi mo? Ang sinasabi ko po, na totoo na mayroong single largest contract, NFCC, totoo. Kung At totoo. walang napatunayan na. Yes, wait, sandali. Kung totoo. Opo, And I think the burden of proof of trying to prove that is on their side. that EWG. Di ba? Oh, ipo-prove niyo 'yon na kung talagang they have the capacity na meron silang NFCC, saka may single largest completed contract sila. So, are you accusing them that they don't have the capacity to prove na walang NFCC yung iba? From the very beginning po, yung isang supplier na yon, wala to. Ngayon, magkakaroon na. Na nung chinek ko po yung 61, nag-hire ko kami ng mga... Oo, sinong walang NFCC? Sagutin ko, attorney. Oo. Kailangan meron kang sandali, ingat ka sa baka ayan na naman tayo, accusation tayo mahirap tayo mag-akusa dito. Sandali, under oath ka. Pwede kayo mademanda dito Sige, I'm just warning each and every one of the speaker to refrain from issuing statement that will make them vulnerable sa any case. Wag niyo nang banggitin na